susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alright, welcome back mga kabrigada. May buntag sok sargent sa 26 ka mga barangay ning Dakbayan sa General Santos sa Pebrero a 2 na tuig 2016. But today in history mga kabrigada, 1899 gimugna sa ilalom sa Malolos Republic ang National Citizens Army. National Citizens Army maoy ginikanan karon sa kasamtangang Armed Forces of the Philippines. Para sa dugang pa mga trivia, mga impormasyon ng mga balita, tutok lamang kamo sa atong morning hataw. Ako si June Mendoza. Ayan, good morning, June. Good morning, Jessa in yellow and everything else. Thank you very much, Miss Charmaine, sa imong pag-provide sa mga sayang. Hey, good morning, everyone. It's a beautiful day para i-declare nato no nga kung tanaw nato ang mga butang are going downhill o hindi as expected nga dapat nagaakyat siya, mag-ampo lang ta sa Ginoo, mutanaw ta sa taas. Aron nga di ta mawad-an og pag-asa tungod kung mag-expect ta sa atong isig katawo, we are bound nga kaning ma-frustrate. So mas maayo pang trust no one except God and yourself. Ayan. Kauban nato dito dapat syempre kung imong sarili ang imong ginakasaligan is next to God, dapat imong palanggaon. Dapat pakapihon nimo og lamian og healthy. Og mao na siyang power sa soya coffee nga gama sa prutas, gulay ug herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Kabrigadang Leila. Yes, mga kabrigada. Good morning, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Siyempre, ganyan yung energy natin, Leila. Tapatan ko nga. Eto naman, mga kabrigada, syempre, sa mga nagsuulog silang birthday kagahapon, sama ni Daddy Jimmy Albero, hanga, surely, nag-shot din ni Daddy Jimmy o si mga kauban ha, ayaw kalimte ang pagtumar og Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Aron nga di kita matawag nga konstipada o konstipado. Syempre mga kabrigada, inom na og Nutri-Cleanse Herbal Capsule sama nako, sexy og syempre, makalahutay everyday. Kinigihapon, Brigada Jess Saladuna. Yan naman gusto ko yung makalahutay, no? Diba? Alright mga kabrigada ha, it's a very nice morning. Susama sa inyo ni Brigada Lela. Daghang mga blessings sa atong pagkatao mga kabrigada nga angan nato ipasalamat. Susama pa kang Atty. Canva doon sa retreat dito. Ningon siya nga may pa daw ang manok kay matag ino mo kuan mo tangla sa langit. So sa ato ang tawo kita nga daghang mga blessings sa atong nadawatan, atong pamilya, na atong mga kaubanan sa trabaho, doon na kita trabaho, doon na kita buhi pa ta karon ni buntaga. Tumaw ka nang itong ipasalamat mga kahataw ha, di na sa atong mga katuto karon sa atong mga TV screens. Ayan, parang nakikita ko lang dun sa monitor, Brigada June, murag naa kay certain kuan, blush din sa imong diri niya. Ganahan kay ko, di na pag kay makitanta ka nag-blush ko eh. Charot! Oh my God! Bongga, ikaw May na gid ang bagong kekero. love team. Oo. Ay, wait lang, before that. Pero di totoo lang. Ano sa man? Kasi nung pagdating mo from Manila, sobrang puting-puti mo. Hindi ko masyadong gusto yung mga lalaki na Ay, bakit? na mga puti kayo, charot for the males. Pero tinuod, yung medyo dapat dusky na, not husky. Dusky po. Tama-tama ang topic nato niya karon sa atong kuan. Topic kay Doc Oko about dust mga kabrigada. Oh, ayan. Sige, But plan. anyways, to, sir. before tayo mag-move on sa mga abog-abog din ha, o sa mga occupational disease, kanina mga kauban, no? Speed limit invalid, ayay ka. Ang sa mga taga-tubi, accordingly sa regional na decision, ibalik kadtong mga nakuha nga penalty o na penalty dito sa mga violators sa speed limit. Then ha, sa tupi. Og ngano, di na ko gusto isulti sa inyo tanan, dapat mo palit mo aning tag 12 pesos lang og puno na kaayo sa impormasyon ug updates aron nga di ta basta-basta maliba no. Sa maniining invalid na di ay ang gitawag nga speed limit sa tupi, di na mo pwede makulbaan og di na mo pwede pangayuan kung mulampas man mo sa 40 o 60. So good luck guys. Eto po, Brigada Balita everyday nga pwede nimo bit-biton sa maskin asa nimo moadto maski sa CR pwede siya po. Napay horoscope no. Ano man your favorite? Alright mga kabrigada, para sa dugang pang mga balita, aniya na ang Hataw Balita. Tagak sa kamot sa City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang usa ka fish car driver nga nakuha og 30 ka gramo sa shabu kagabi. Sikop sa kaedsog ang fish car driver nga si Marlon Valdez atol sa drug buy-bust operation takna alas 6 kagabi sa barangay Fatima. Og nakuha sa dinakpan ang 30 ka gramo sa shabu nga nagkantidad og 30,000 ka pesos.
Lakip nga nakuha kaniya ang 500 peso nga buy-bus money gusto ka sachet sa Cebu. Tumala pa kang Marlon nga tigamitan lang siya og droga kung magbiyahe og mga lagyong lugar. Ipanghimakak ko sa meaning nga gabaligya siya og tungod lamang sa iyang mga higala, nakatuon siya sa paggamit og shabu. Sa karon mga kabrigada ang dinakpan kay pasakaan na og kasong may kalapasan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Biyahe ko sir, nag-biyahe pisikal sir. Hindi po ka tulog sir, labi naglayo ang biyahe sir. Hindi po kayo mga dugay sir kayo. Dati mabugaing anak. Padawin pa karon gid mong mas lawom nga investigasyon sa kapulisan sa nitigayong pagpamusil patay sa Purok 15 Barangay Polonuling Tupi, South Cotabato kagahapon. Ang biktima sa pagpamusil kay nailang si Feliciano de Cueza, 44 anyos, minyo ug usa ka roving guard sa usa ka pribadong kompanya sa moong munisipalidad. Nakaangkon og tulo ka samad pinusilan ng biktima nga naigo sa nagkalain-laing parte sa iyang kalawasan hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Nasaran nga nakasakay sa motorsiklo ang wala pa mailing suspek ug kini ang labing unang kaso sa pagpamusil patay sa Tupi, South Cotabato. May pa sila sa tuadri daghan na kayo. Sa karon duha ka anggulo ang ginalili sa kapulisan sa motibong pagpatay sa biktima. Ang posibleng nagiging sanhi ng insidente ay either job-related or personal grudge. Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na may intent to gain kasi nga hindi naman kinuha yung kanyang motorsiklo at hindi rin naman po kinuha yung pera na nasa kanyang bulsa. Samtang bagong seri na usab sa kamatay at Leila Sir June aniha, nagpatabang karon sa kapulisan ang barangay captain sa barangay Apopong may kalabutan sa nahitabong engkwentro sa duha ka clan sakop sa ilang barangay kundiin usa ang patay sa nahitabong engkwentro. Rason ni barangay captain Aramil Rabanes nga dili siya panghilabot sa maong gubot. Busa nagpatabang na lamang kini sa kapulisan. Nasaran nga usa ka tuig nang may bangi ang Buwan Clan ug Alilaya Clan tungod sa away sa yuta. Kahibaluan nga niadtong Enero 31, gisulod sa halos 50 ka armadong kalalakian ang giokupang yuta sa Buwan Clan ug gipusil ang panday nga si Edgar Lagsila nga paryente sa maong nag-okupang clan. Tungod sa panghitabo, naalarma ang mga opisyales sa maong barangay. Nagpasalig usab ang kapulisan nga suportado nila ang hangyo sa barangay. Yung police is in full support doon sa barangay sa pag-maintain ng peace and order, lalo na doon sa land conflict areas. So, actually yung police, wala kaming jurisdiction kung yung both parties ay ayaw magpaawat. So, sa amin lang sana na wag silang mag-initiate ng gulo para walang masamang mangyari or walang buhay ang malagas. Manang tawag na Clash of Clans. Posibleng sa Mayor's Conference Room sa City Hall magpahigan og sesyon ang mga konsehal karong adlaw human nga dili gihapon maggamit ang second floor sa sangguniang panglungsod gumikan sa nahagsa nga kisame. Sigon ni Attorney Rosendo Roque, sekretary sa SP, nga posibleng sa Mayor's Conference Room magpahigayon og sesyon karong adlaw tungod padayon ang ginahimong pagbakbak sa City Engineering Office sa mga nahibiling kisame nga wala nahagsa. Aduna usab sila reservation alang sa ilang sesyon karong adlaw. Og namahalig usab si Kagawad Rosalita Nunez og kahadlok nga mobalik sa SP kung dili masigurong luwas na kining gamiton bot usab nini nga ipaayo ang fire exit sa maong Gambalay. Nasayra mga kabrigada nga sa first floor lang. Fire exit ana. Dili bisan pa kang halimbawa naayos to kisame. Dok murag dako-dako nga trabaho diha ang fire exit. Ingon si Fire Marshal Taporco, ang dapat gyud substandard daw to kay dapat when you go down running. Nagagadagan sa pagdagan ato nga nagiguot mo ta dito. Sugod karong bulan mga kabrigada, magpagawas na ang buhatan sa Bangko Sentral ng Pilipinas og bagong feature sa 100 peso bill. Kinang gikumpirma sa officer in charge sa BSP nga si Felicitas Concha. Nasaran nga kadaghanan sa mga konsumante ang gakalibog sa 100 peso bill og 1,000 peso tungod halos pareho lamang ang ilang mga kolor. Busa miaksyon niini ang BSP.
Sumala ni Concha nga duna na bag-ong kolor ang sa kilid sa nawong ni Manuel Rojas. Sa 100 peso bill nga mo palutaw sa color ube ni ini. Pagpaklaro pa ni Concha nga pwede gihapong pampalit og pangsukli ang usa ka gatos bisan pa man nga gibago na ang feature ni ini. Kumpiyansa usab ang buhatan nga dili mapeke ang maong kwarta tungod sa mga safety features nga dili sayon sundugon. Samtang dugang pa sa balita, diskumpiyado karon ang mga general nga mapasa ilawom sa Administrasyong Aquino ang Freedom of Information Bill, Anti-Political Dynasty Bill ug ang init gihapong hisgutan ng pangkalinaw ang Bangsamoro Basic Law. Kahibaluan nga aduna lamang duha ka sesyon ang nahibilin sa Kongreso aron nga tukion ang tanan nilang prioridad nga mga balaod nun aron nga kini mapasa. Human sa sesyon nila ugma, mahuman na ang sesyon Miyerkules ug focus na ang ubang magbabalaod sa moabutay nga eleksyon. Tungod niini, diskumpiyado na karon ang mga general nga mapasa pa ilawom sa kasamtangang administrasyon ang mga nasampit nga balaod nun. I think yun, mahirapan sila na matapos yun na ma-approve ngayon sa termino nila. Dahil hindi basta-basta yun na-approve yan eh. Daghan man naga-against dara sa sa Bangsamoro. So para sa kuno kay nay mga mga Kristiyana naga-against dara. So murag daghan ang mag kontra. Para sa ko wala. Kay daghan naman jud tao ang dili agree jud ana siguro kay daghan na tungudan ng mga sa gobyerno. Malabo na. Bakit? Hapit namang eleksyon, paano na nila maipasa? Gipasigarbo karon sa lokal nga panggamhanan sa Jensan ang tulo ka awards nga ilang nadawatan gikan sa Office of the Ombudsman. Kahibaluan nga unang gidawat ni Jensan City Mayor Ronel Rivera ang gitawag nga Blue Certification gikan sa Ombudsman tungod sa hanay nga renewal sa business permits niadtong tuig 2015. Gidawat usab sa City Social Welfare and Development Office ang 2015 Most Functional Local Council for the Protection of Children sulod sa Rehiyon 12 og Most Orderly Social Pension Quarterly Cash Payout Awards. Taasaoy ang gidawat mismo ni CSWDO Head Rebecca Maganti. Amang pag-ila kay tungod kuno sa maayong paghatag og serbisyo sa mga pensyonado sa SSS og mga senior citizens. Sa paluyon nini, nagpagawas og pagkadismaya si City Administrator Arnel Zapatos na dili kuno lipay ang mga empleyado ngadto sa nadawat nilang awards. Usa ka dakong garbo karon alang sa mga general nga usa ka taga Jensen na pod ang nisalmot sa usa ka international dart competition og nakakuha og kampyonato. Si Dolrich Tongko Panon ang nisolmot sa open dart competition sa Malaysia ug Thailand. Sa moong kompetisyon, suludtanan si Dolrich sa top 3. Tungod sa panghitabo, nagmaya karon ang mga kabanay ug mga taga-suporta ni Dolrich dinhi sa Jensen ug ilang gipasalamat sa labing makagagahom ang kadaugan ni Dolrich. Sa karon wa pay petsa kun kano sa makauli sa Jensen ang maong kampyon nga batan-on. Food supplements dili lang pangpalagsik, pangpapayat usab. Ang mga food supplements ang dili lang ilado, isip pang remedyo sa pipila ka mga sakit, apan ilado usab kini isip usa ka pamaagi aron mapaubos ang timbang. Susama na lamang sa pipila ka mga sakit sa kalibutan. Napamatud-an nila nga ang mga food supplements ang adunay dakong tabang o benepisyo sa kalawasan. Ang sikat nga singer nga si Jennifer Lopez ang aminadong gagamitan sa mga food supplements isip pag-maintain niini sa iyang pamustura. Gawas sa pagpahiga og ehersisyo sa maong singer. Matud pa niini nga gidungan usab niya og pagtumar sa mga food supplements aron nga maangkon niini ang nindot nga porma sa iyang lawas. Sumala pa sa mga eksperto nga dili lamang pagpanindot sa postura sa lawas ang makuhang benepisyo sa mga food supplements apan dakong tabang kini aron nga maprotektahan ang panglawas sa nagkatag nga nagkalain-laing balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to.
Mga kabrigada, sa panayong pag-guesgot sa mga sakit-sakit nga atong makuha sa atong mga trabaho, ana karon sa atong studio ang atong higalag eksperto nga si Dr. Marius Orlando Oco. Good morning, Doc. Good morning, June, Jessa, and Leila. O kanatong tanan, may butag. Alright, mga kabrigada, kung gahapon among naisgutan about sa asthma, karon mga kabrigada atong paghatagan og pagtuki ang issue naman sa organic-induced lung diseases, Doc. Gahapon, asthma nga gikan sa trabahoan. But pasabot ang nakapatrigger sa asthma ang workplace. Kanipod, ingani gihapon, no? Since we are discussing sa tibuok bulan is occupational diseases. Tama. Ang kalahi lang kaniadto kung kahapon nato nga discussion is kaning mga gikan sa sakit, no? Ang sources sa unsay nahitabo nga di maayo sa lawas sa tao is from organic na mga, like for example, gikan sa tanom, nanggaling sa animal sources, no, nanggaling sa bacteria and fungus, no. At ito, ang pinakaiba dito sa discuss natin kahapon is ito diretso sa lungs mismo. Yung mga dust particles pumasok mismo, nakarating sa lungs, kaya nagkaroon ng reaction doon sa ating baga. Kung maingon ta, Doc, nga organic, unsang mga sektor sa atong katilingban ang prone ning nasgutang sakit? Yes, no, most of the time itong mga nasa farm work kasi sila yung mga dito gyud sa tanom. Sila ang malapit sa mga hayop, mga farm workers. Hindi lang mismo farmer, hindi yung mga nagtatrabaho sa mga animal industry. Sa poultry, nagtatrabaho sa cattle or swine fattening. O sila yung pinakamalapit sa mga organic sources na mga fertilizers ba, and particles. Right, Leila? Oo, before that, Doc, yung iba kasi sa office, diba, you're talking about itong mga kaubanan na ito nga nasa farm, yung magkatrabaho sa poultry, yung ana sa mga swine industry. Pero dito sa opisina, kaya doon naman po ganun mga ingani, abog man ang Jensen is basically abog, maski nasa ka mo ato, diba? So, ang mga opisina, dili gid ingon nga maski adla-adlon pa nimo nagwalis, samot na ginawalis. I mean, are there also kaning organically dust-induced na lung disease na pwede ma-develop sa opisina? Yes, unang-una, sa office naman, ang pinaka-common source ng dumi, hindi naman, kasi di ba sa opisina, parati naglilinis. Ang pinaka-common source ng alikabok or yung mga, alikabok, is sa tao. Tayong carrier. Yung nagbabalat tayo. Nag-shredding. Pag nag-fill off yung ating balat. Which is natural na proseso. So, pwedeng magkalat sa paligid yun. Another thing is insects. May mga dust particles din silang, or nag-shred din sila. So, ito yung nangyayari pag sa mga office workers naman. Ito lang, Doc, kasi kasagaran manggod ang uso sa Pilipinas, walis. So, ang makita na ako, hindi na ako na magwalis, tapos magbalik lang gyapon. So, what would you suggest in how to clean your office areas, mga kabrigada? Vacuum. Okay, kung sa office, mas maliit naman ang workplace, as possible, talagang may vacuum. Mas maganda. And kung baga map, para dumikit yung mga dust particles. Pero kasi kung magwalis, nakabukas yung electric fan, nakabukas yung aircon, balik-balik lang. Paikot-ikot lang. So, better kung mas magandang gripo. And kaya namang gawin this mas maliit ang workplace. And yung map talaga. Jess? Eto, Doc, pag severe level na everyday nagalanghap o everyday makasagubang mga dust sa mga iro, pet lover, lahat-lahat na ng mga aso or plants, imuhang makasalamuha everyday, that will lead ba to pneumonia? Yes, no, kasi pag paulit-ulit kang nako-compromise ng mga bagay na yon, hihina ang inyong immune system. Pag humina ang immune system, prone ka na to develop infection tulad ng mga chronic bronchitis or pneumonia. No, yung pneumonia kasi ibig sabihin may pumasok na mikrobyo. Na-invade na ng mikrobyo yung katawan mo, particularly yung lungs mo dahil humina ang pangontra mo sa mga mikrobyo. Equivalent ba yan, Doc, ng pagsusmoke ng isang lalaki? Yung dust na ano? Ano kanahanglan lalaki? Ng tao Ay, na lang. mga tao. Sige, pasensya ka na, Sir Jun. Oo. Kasi pneumonia Bahay. Cancer lang. Sa paninigarilyo naman, ang nangyayari naman sa naninigarilyo, humihina din ang baga. Dahil kasi
ang baga natin, natural, meron yan diyang walis na tinatawag. Yung Walis? hair cells ang tinatawag niyan. Magsabit-sabit, diba, Dok? Oo, itong hair cells, ang function nito para linisin ang ating baga. Wawalisin niya, tapos i-expectorate natin. Labas yung mga mikrobyo. Pag naninigarilyo tayo, yung ating hair cells is paralyzed. So, mawawalan ng walis. Kaya, may sinasabing yung mga nanigarilyo na meron akong ubo parati. No? Pero parang wala namang laman. Dahil hindi nila kaya na mag-expectorate. Yung sensation lang hanggang dito lang sa lalamunan nila. Pero pag luwa raw nila, pag dumura sila, walang laman. Because sa kanilang paninigarilyo, yung kanilang hair cells sa baga, na hindi na nagpa-function ng maayos or napaparalyze na. Doon ako yung naadtuan, Doc, na dental clinic. Nga pagsulod mo sa clinic pa lang, ubuon na imong sapatos. Nya hatagan kanya og kanang tsinelas. Kaya ingon daw niya, allergy daw lagi siya sa abog. Kaya kayang kuan ba ang iyang pag-maintain sa hygiene sa iyang clinic. Maganda yun. Talagang ino-observe niya yung cleanliness. Ang magbe-benefit nun, actually, hindi lang yung doktor mismo, kundi yung Other patients. mga pasyente. So, magandang practice yun siya. Mao mo siguro sa atong mga balay, no? Nga ibilit ang mga tsinila sa gawas, no? So, dati, ayan hindi na siguro, na kayo nausuron, hindi na kayo nausuron, Di na di ba? nausuron. Oo. Ang uban lang nagaingon, ana. Yeah. But anyway, yung sa farm, yung sa mga farm na tao, Dok, di mo gud kayo nauso ng ano, kanang magmaskara. mask, lagi. Ang kasagaran t-shirt, ibutang, yun ana, sakto na ba na? Kaso sa makamakayon nga sakto rin ng t-shirt, o dili na sakto, dapat mo gamit na kaguban. Oo, may tawag tayong inadequate na protection. Kasi yung kamiseta o yung tela, may butas pa rin yan siya. Yung mga specific mask talaga na para hindi makapenetrate yung mga particles, merong mga nagigili. Ito, ang dinidiscuss kasi natin is occupational. Dapat itong mga ganito pinoprovide mismo ng ating mga employer. Pero pag yung mga farmers lang natin, yung mga nasa small scale business, pag napansin niyo inuubo kayo, may irritation sa inyong lalamunan o sa baga ba habang nagtatrabaho kayo, most likely, this is dahil related to sa inyong trabaho. Unang gagawin natin is paghanap tayo ng paraan na hindi na yung mga organic particles na yun ang gagamitin natin. And lastly is protect ourselves at all times and palusugin ng katawan. Labi na sa atong mga kabrigada nga mga max driver, nagadrive og tricycle, katong mga pasahero sa mga habal-habal nga exposed gyud sila sa environment, labi na sa mga dust, kinahanglan gyud nga mutuman kamo sa gina-prescribe karon ni Doc Oco, ang atong immune system pakusgon para makalikay kita sa mga threats sa atong mga baga, Doc. Yes, no? Talagang protektahan natin ang ating sarili and always consider pa rin natin sa mga manggagawa is yung sinasabi nila kasabihan, safety first. Ayan, may papahabol pa na tanong, may oras pa tayo. Kanang sinusitis daw, Doc ba? Paano daw ni mo na kaning maapektuhan pa ba kung na kay sinusitis? Pero mga ilong, sulod po. Pag sinabi kasi nating sinusitis, merong inflammation na nangyayari dito sa ating sinuses. So, yung sinusitis na yan, maaring nagsimula as allergy, nagsimula as rhinitis. Tapos pag lumala na, nagkaroon na ng sinusitis, na-involved na pati yung mga loob doon, yung buto. No? May bone involvement na. So, kaya wag natin i-underestimate yung mga allergies. Paulit-ulit na allergies, baka tutubuan na tayo ng ulip. No? Baka mag-inflame na talaga yung sinuses. Alright, so dili pwede basta-basta nga pasagad na lang kita sa atong health, mga kabrigada. Dapat kung aduna tayo na feel nga murag lahi na og persistent, sige ulit-ulit or dugay matanggal, magpa-check up na gid kita sa atong higalang mga doktor. Ayan, sa atong pagbalik unya, atangi ang mga hugot line sa atong mga hugot panel. Ayan, thank you very much, Doc Oco. Toxic sa prutas, kontrahon sa food supplements.
Sa padayong pagdako sa mga produktong pang-agrikultura sa merkado, padayon usab ang pagkabalaka sa mga eksperto sa medisina sa dalang negatibong epekto sa nasangpit nga mga produkto. Dili gyud malikayan nga pipila ka mga agrikulturang produkto nga susama sa gulay ug prutas ang mabutangan sa mga makabag-ong fertilizers nga makapawala sa sustansya sa mga produkto ug delikado alang sa mga tawo. Sumala pa sa mga eksperto nga pwede matud pang mahiluan ang tawo kung nabutangan ang mga utanon ug prutas sa mga makahilong fertilizer. Dugang paniini nga dili lamang mamahimong saligan ang mga sustansyang dala sa mga pagkaon apan kinahanglan usab nga masiguro ang maayong panglawas pinaagi sa pag-inom sa mga food supplements. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to.